Paldo talaga. Yung balikan ko po yung payong. Kasi hindi pwedeng walang payong kasi mainit. Yeah, maano naman yung damo. Nagsitumbahan na nung dinaanan namin. Iniwan ko si Ethan dun. Banda ron. Ako lang po mag-isa. Layo po nung payong. Kasi pamatay-matay yung GoPro namin. Nag-uminit. Layo pa na to. Ito po mga 15 minutes na lakad. Dito may lake dito na ano. Naipon yung mga maliliit. Nasa gubat. Ano to? Iniinuman namin dati pag yung galing kami paghihila ng tablon. Tapos mga walang tubig talaga. Okay naman, hindi kami kaka-LBM. Yan. Saka yung payong. Tingnan natin kung saan naiwan. Sana wala ditong buhaya. Mag-isa lang ako. Bilas. Nadalag po. Ayun, banda yun. Yan, ito po yung payong. Nakuha natin. Ito. Medyo makalong ngayon pero mamaya sisikat po yung araw niya. Yan, mapagpalang araw. Yan, mainit na araw. Yan, maulan sa ibang lugar yata. Pero dito sa lugar namin mainit. Mainit na ano po yung makulimlim. Kumusta po kayo? Masarap maghalo-halo. Halo-halo tayo bro. Halo-halo tayo maya. Kasong halo-halo dito sa amin, sa city pa. Halo-halo dito malapit. Yung ano, mga gabi. Asukal gabi. Pero yung tinikman ko bro, masarap naman siya. Yung para siyang yung kapatid ng munggo ay yung sitaw na black beans. Nag-ano sila Ethan dati nagpalamig. Ako hindi nagpalamig pero nanlibre sa amin si yung panang milk tea. Nagpamay ko siya Lagi tayo dito. May kalabasa. Malalim pala sa malalim nga eh. Kaya nung nag-fishing ako dyan banda dun ang lalaki no. Pupunta yan sa gitna kasi nabulabog na. Dito lang, may sabit dun. May sabit ba? Dito lang. Oh, sige. Chayo, chayo! Kinabitan mo na. May kahoy dyan. Nasasabitan natin yung kahoy. Nasabitan mo rin yung kahoy. Pumunta din dun eh. Parang dulo-dulo lang. Nahihila mo na yung kahoy. Yan na. Ay hindi. Kala ko nasabit na. Talagang ano Ay, ang dami. Wow, wow. Parang nung first time Paldo. parang first time ko na-meet siya. Grabe, bahayan to eh. Naminginig yung tuhod ko eh. Ang dami. Ang lalaki. Pulahan. Grabe yung mga isda yan. Uy. Nang babasa eh. Angat mo bro. Angat mo. Ang dami puno. Ano yung bulsa? Wow. Uy, grabe. Ilang kilo to? Paldo. Kaya ba? Okay. Diyan lang sa mga ano, may puno-puno. May puno-puno. May mga ano yan nakatira siguro. Tabunan mo. So doon ka na lang. Yan. Para magandang view. May mga ano, may mga may sili-sili. Pulitis. Kaya mo na doon na lang kasi may mga ano yan. Kopyutan. Uy, grabe ah. Ito natin yung timba. Baka isasalang na niya mamaya. Isasalang, ilalagay na pala. Para may nagtatanggal din dito. Meron ba? Kinuha mo na yung area nila, nagtatanggalan nila. Sabihin nila, si bro din. Inano nila yung ganito sa akin magano ng kupra eh. Ganyan ba? Yung sako. Kumusta pala sa inyo? May nagbubunga na naman yung kuprahan? Iber 2 months yun, talagang mag-harvest. Ano ba yung nakukuha doon? Maliban sa ano bunga niya? Ano pa yung nagiging ano ba yan? Nagiging oil? Buko yung malakas eh, kaso nga lang sa amin ano siya, isla. Mahirap yung pagbiyahe, masyado mabigat yung buko. Ang mahal sa amin yung ano, 10 piso na ata yung supot, isang takal nung umuwi ako. Ano? Ang buko na sabaw na may kasamang mga, hindi ko alam kung buo yun o may mga ice na. 10 piso? Oo, 10 piso na yung isang takal lang na isang baso. Palamig? Baka Oo, palamig. Palamig, oo. Mahal talaga yun. Malaki ang tubo sa ganyan. Hindi naman siya buong buko siguro yan. Malagyan natin ng tubig. Lalagyan mo lang sa ano, sa palamig natin, sa sadlokin. 10 pesos.
Tapos ang mahal na buko sa binta sa ano, sa mga kabayanan. Magkano isang yung bibiyakin mo? O kung 25 yata o 35 na. Samantalang ang kilo ng buko ay ano, ang kilo ng kopra ay ano pa lang ngayon, 35 lang o 33. Ang isang kilo, ang piraso ng niyog ay ano, minsan 4, 5. O biro mo no. Samantalang isang piraso ng buko, ano siya? Nasa 35. Isang piraso? Isang piraso, kasama na yung laman sa kasabaw. 35 yata o Pero mas magkano, hindi di per kilo? hindi, Per piraso? per piraso. Magsasalad ka, buko salad. Ah. O kaya bibili ka sa mga Hindi sa inyo, kung for example, di ba, ay per ano na, per bag na ba? Hindi Pag kasi nag-harvest na, hindi sa amin nagbibinta ng buko sa may part sa probinsya. Kupra talaga doon. kupra. Pinapatuyo talaga yung niyog, kakawitin. Pagkakawit, di ano yun, bago kayo pumunta ng bundok, babali muna ng pangkonsumo kasi pagkukupra niyan mga isang linggo o mga 10 days. So akit kayo doon na kayo tutulog. So una kakawitin yan, pagkakawit nilalaglag yun, iipunin. Pagkaipon yan, bibiyakin. Dahil proseso, no? Pagkabiyak, kahakutin ng kalabaw yun papunta sa kuprahan. Pagkahakot doon, sasalansan mo yun, tapos gagatungan ng 2 araw, 1 araw. Pagkagatong mo, pagkaluto na, tatanggalin mo sa bao yun, yung parang kayurang gagayan mo, ihiwalay yung bao sa kayong laman na luto na. Pagkahiwalay nun, sasako mo. Pagkasako mo na, kailangan mas 70, 60, 70 para kaya ng kabayo, 2. Isang piraso. Kabayo talaga, hindi kalabaw? Piling kalabaw, isang sako 70 kilo. Tapos pag naisako mo na, dadalhin na yun ng kalabaw sa bayan. Ilang araw naman bago makakuha ka ng 70? Ha? Ilang araw naman? Isang araw ba makakuha, bago ka makuha ng 1 kilo na 70? 70 kilo. Hindi, pag kasi nagkukra doon, isang miyugan mo, isang bundok, lahat yun kakawitin mo. Siguro yung mga makakalaglag ka ng mga 3,000, 4,000 buo. Mga ano yun, mga 30 sako. Ang isang sako, 60 kilo. Yung 30 sako, ano yun, 2 buwan mong 25 to 30 sako, 2 buwan mo yung ano na inintay bago ma-harvest yung ganun sa yun yung ganun. Tanong mo, bago maka 70? O yung ano, di ba sinasabi yung ano, di ba niluluto nyo, di ba binubuhat ng kabayo pag 70 na isang sako na. Oo. Paano yun, ilang araw ba bago magawa? Yung Iluluto, di ba niluluto yun? ano, isang araw lang mo ba? gagatong gabi, tas maghapon, tas yung pinakang luto nun I'm na oras, yun yung in papainin mo, parang lulutuin mo buti. Tayantang ang tawag. Abot din siya ng 6 na oras, so isang araw din, kayang isang araw Alin yung matapos lahat. Hindi, yung pagluluto. Oo. Yung pagluluto 3 araw, 2 araw ganyan, 3 araw. Kaya nga magtatagal ka sa bundok mga 10 days o 7 days. Kasi mahirap doon yung pagtatanggal sa bao. Nag-ano rin din na tawag dito, yung tipong Nagbabayad kami tao. nababayad ng tao. Oo, hindi kaya nung sulo. Pag sulo pa yung mga 4 na daan na buo, ay 4,000 na buong niyo. Hirap yun. Kaya pag nagbayad ka, parang hati. Mas lamang pa nga yung bayad mo sa tao eh. Lugi kasi mura ng kopra. Kaya dapat talaga mapansin ang pamahalaan yan. Kasi ang bayad, isang araw na sa amin yata. Hindi ko alam kung 600 na yata o 550. Ay kung 3 yung trabahador mo o 2, ay 10 days. O magkano na yun? Nasa 7,000, di ba? 14,000. Kitain, wala na. Pero makakita ka naman doon ng mga 20,000. Bali, Ano na yun, sumatotal na yun. 25,000. Pati na yung mga bawas na yung mga ano doon. Oo. Pinakamababa na doon yung 25,000, 20,000. Yan, ito po, nakahuli tayo ng usapang kopra. Nakahuli po ng kakaiba. Tutukan mo nga ng konti. Para Hindi po kami makapag-focus-focus, namamatay po yung GoPro eh. baka sa Yung mga kwentuhan namin napuputol. yan, relate po sa kwento yung mga nagkukopra. Iba to, hindi siya pula. Parang islang dagat to. Yan po yung style. Orange naman siya. Tikman natin to. Parang masarap. Sarap yan. Agis pa tayo. Kasi yung sarap mo. Sarap po. Makarhat-karhat. Angot-angot. Makarat-karat. Mainit na po. Ano yung makarat-karat? Maasim na ako. Makarhat-karhat yung parang
Iba na pati nga yung amoy ko pag gano'n na eh. Pag nagkapawis na eh. Iba na eh. ang makarhat-karhat, pag yung hinalikan mo, tapos inamoy mo, parang gaganon yung ilong mo. Parang yung kalabaw. Oo. Pag sinaamoy niya, ano, ganon-ganon. Tayo dyan. Pati kalabaw marunong na rin mag ano. Magsabi ng may amoy. Yan. Usapang kupra po, relate yung mga taga Bicol, taga Quezon, taga Luzon, Visayas, Mindanao na nagkukupra. Na ang pagkukupra ay ano, pero sa iba, Pero sa Visayas meron din na, Mindanao. pero sa Mindanao, ibang style ng pagbili ng kupra doon sa ano asawa ko. Sa niyog asawa ko. Buo. Ang pagbibili, kakawitin lang ng ano, kakawitin lang, babagsak lang, tas yun, dadalhin na doon sa bintahan. Hindi na babalatan. Minsan binabalatan din, per peraso, pero mas mura-mura. Parang ang presyo niya ay ano, 20, 15. Pero pwede na, hindi naman mas anong gastos. Ay pagod. Ganon din yung ano kaibigan ko din sa Mindanao, sa Surigao. Ganun benta? Ganun. Hindi yung ano nila, yung mga nyug nila maganda-ganda din dati dahil nung nagbagyo na nasira daw pati yung mga tinanim niyang mga ano yung mga punong ginagawang papel. Ang dami nilang tinanim, libo daw eh, na putol, nasira. Ayan no, talagang extreme si bro, hinagisan na kaya ayan no, gumagis niya to. Lapat na oh. Chayo! Grabe, gumagaling na si bro ah. Parang doon uli ah. Yan ang gusto kong araw. Ayan, yung gusto mo, kaso lang madilim naman sa GoPro. Ayan no, may hangin na. Ayan no, paldo yan bro, dami na naman yan. Yan uli eh. Pero mabigat siya. Mabigat, marami dito eh. Bahayan nila eh. Oh, yan na. Ayan na, labasan na, nakita ko yung pula. Wala. Walabas na. Kasi yung ano niya, yung bilog niya, Ano? nandito agad yung isa oh. Ah, natangay. Ay, nasama sa ano niya. Ano Yun yun? siguro sa pinang ano mo. Tanggal. Pag sabi ko na, hugot ko na yung isa. Natakot na pala yung iba pag ganun. Nandito Pero yung marami. dito eh. Yan o, uy. Mga pula. Yung lalaki. Oh. Uy. Grabe. Paldo. Para kang nag-harvest sa pispan. Ang gandang pula yan oh. Ang ganda. Ganyan yung nahuhuli natin dyan sa kabila. Dito ko nahuli yung karpa eh. Dito ko nahuli. Oh. Malalaki. May itim pa. Paborito mo. Paborito yan. Paborito ng lahat. Ang mga may itim. Yung mga itim yun, yung mga attractive. Pag minalo mo sa mga mapuputi, mapapansin mo ano may itim. Yan na yan. Ako na yan. Nangarap no. Ice cream good. Ice cream yummy. Ganun ba yun bro? Sikat-sikat lang dati no. Oo. Wala na rin. Wala na eh. Sayaw ka nga bro ng ice cream good, ice cream yummy. Ah. Naalala ko talaga simula elementary hanggang Di magaling kang umakyat. Paano inakyat yun? nakakita ko ng niyog dati. Tinatabasan ata yun sa puno niya no? Oo. Pero ako hindi hindi nagtatabas. Inakyat mo pa ganon? Dati. Niyog. Nahulog na rin ako. Nakatulog ako ng ilang oras. Doon? Oo, nung nahulog ako, nabago ko yung likod ko eh. Parang nahimatay. Pero nagising muna ako. Tapos tumayo ako bigla, tapos bigla akong parang naupo. Yung pala, tulog na ako. Ah, hindi kinaya yung katawan. Walang CT scan. Siguro kung sa CT yun, CT scan ako. Wala pa naman sinauna dati. Dati albularyo lang. Tapos ano, pilot. Pero ngayon, mga bata ngayon ay may ubo. Kailangan nang ipakita doon sa ospital eh. Kailangan safe dati. Malayo kasi sa amin lang. Yung Baka pinainom ka lang buro ng Royal at sa Skyflex. Gamot mo na, okay na. Malayo kasi sa amin sa ano. Wala pa dating hospital. Ang ano sa amin, hospital. Tatawid pa ng dagat. 2 hours ang takbo ng bangka. Grabe ano yan. Ano yun, may pakaway. Kaya, pero malalakas ang katawan. Mahaba ang buhay dun eh. Mahabang buhay nun mga sinauna. Kasi wala pang mga ano kinakain na basta yung mga tanim-tanim lang nila. Tapos wala pang mga chemical. Ang ano dun dati, hindi bawal yung magpaanak yung mga hilot. Ngayon bawal na. Puro nanganganak dun dati, lahat hilot. Ako, Lahat hilot naman ako. hilot eh. Lahat sa amin yung hilot. Wala naman mga cesarean na yan. Sa yung mga kapatid, may pinanganak ding ano? Wala, ako yung pinakabunso eh. Akala nga, Pinanganak ka sa ospital? hindi sa bahay, akala nila ako mamatay, 7 months lang ako. Grabe. Di, yung paglabas nila, hindi daw huminga.
Tapos nung ano yun, lumabas na yun, minga daw. Tapos ang payat ko daw talaga, parang hindi na talaga mabubuhay. Kung ba yung isang batang hindi na mabubuhay. Kasi ano, minupos na ata si nanay, minupos. Parang ano yan bigla kang pinanganak. Hindi nila akalain na magkakanak pa sila. Yung nanay ko ganun din yung bunso namin. Ilan taon nanay mo na pinanganak ka? Sa 45 siya ata, 47 na. Yung bunso namin na kapatid. Ilang Parang taon 15 ba? years ang tanda sa sa kapatid kong babae. Grabe no. Kaya bawal na yung panganak sa bahay na hilot. Kakasuhan na. Bawal na rin eh. Saka iba na ngayon yung ng mga tao. Talagang kailangan na talaga sa ospital. Yung mga hilig, may mga cellphone na kasi. Hindi na sila na-exercise. Kung mga anak sila, parang sisisarya na talaga. Dati yung mga buntis sa amin, naglakad-lakad yan, pati umaga. Nagiinom pa nga sa amin Lambanog, nagiinom buntis. Paglabas ng bata, Manginginom na. nagwawala na yung bata Diba kasi talaga yung talaga hindi naman pinag-ano, talagang pulido. Pulido po yung mga kapanak dati. Flexo lang po ito. Siya, pinanganak siyang mapula. Ayan. Parang si Ibana Alawi. Pinanganak ka bro, mapula din. Ay, pinakamaitim ako dati. Ayan. Ang tawag nga sa akin dati, mino. Bakit mino? Yung minudo, namumula-mula na nangingitim-ngitim. Minudo. Agis pa no? Agis pa? Parang isa pa. Itim. Wala pa yung ikaw. Ito yung tanong na Itan Maitim. Ayan. Ikaw Itan, maitim ka ba ng pinanganak? Hindi ko na natanong eh. Hindi naman ako maitim, kayo manggilang talaga. Hindi ko alam kasi mga bata hindi naman talaga maitim eh. Wala kang picture? Yung maliit ako. Wala, hindi hilig ang picture. Dati mga elementary na ako doon. May mga picture na ako doon sa mga pictorial doon sa bayan. Di ba yung susutin mo terno, yung damit sa saka yung short, tapos nakaano mo sandal. Nakatakin ka nun. Oo, takin. Kasi may gupit kong to eh. Oo, ganun yung dati. Ganun lang. Kasi ang uso dati Kodak, ang tawag sa pa-picture, magkapakodak ka. Kodak bang tawag? Di ko alam mo eh. Basta yung parang malaking camera na Tapos pagdating sa iyo ay may laminate. Babayaran tatay mo, nakakahoy laminate. Grabe dun eh. Bukas pa dati yung mga picture pag yun na ulan nun naaglas. Yan po yung dati. Nakakatawa lang mabalikan yung mga panahon. Kahit gaano kahirap yung pamumuhay, talagang masaya. Ngayon yung mga picture nasa gallery na Oo. Ganda ngayon, malinaw na. Malinaw na. Black and white lang dati, pati TV black and white. Manood ka ng TV. Sa amin kasi yung TV namin di baterya. Walang kuryente dati. I-charge yung battery, tapos yun yung pinakano ng kuryente. Dito lang tayo sa lunas Banda doon. Mas mababaw na dyan. Konti lang yung huli mo dati dyan eh. Doon doon yung marami. Baka doon pa yung dalag. Doon sa gilid doon. Kasi nakapag-fishing na tayo dyan eh. Test natin yung GoPro natin kasi yung GoPro natin ay mababasa. Parang dyan ka nag-fishing ah. Chayo! Ayan na. Sana may... Parang natatawid mo hanggang dito no. Malapit na. Ando sana yung isda kasi may kahoy. Kaya Kung nandito pa rin yan. marami pa rin dyan. Dami na naman. Pangatlong hagis. Habang nagkikwentuhan, kailangan po yan para pantanggal ng pagod, pampa-relax ba? Ayan no. Relax ka dyan. Dami mong huli. Ba may dalag? Oh yan na. Tignan mo. Baka may kakaiba dyan. Labasan sila eh. Marami na naman. Oh. Ayan na. Oh, ang dami. Paldo talaga. Saan ka pa? Dami. Oh, ang dami. Siguro mga 3 kilo, 4. Basta na naman ako. Yung mga palo. Kaya nga eh. Kala mo walang isda kasi dyan tayo pangatlong hagis. Babasa na naman yung GoPro ko eh. Magkaka-admit naman sa loob. Ito siguro pagkikwentuhan natin pag binata na ulit tayo. Pag nagpunta tayo ng ibang bansa. Kasi yung nakaraan natin, pagkikwentuhan natin ngayon eh. Siguro pag nagbinata tayo, itong fishing natin, pagkikwentuhan natin. Yan naman yung ngayon eh. Pagdating ng recreation. Pagdating ng natin, 30 years old. Ngayon pa lang, lang tayo eh. 6 years old.
6 years old na, pag 16 na, ulyanin na, wala pa. Depende. 70. Magsisimula na yon. Magbabago na yung memory. Dahil di na yung kagaya ng aktibo na memory mo ngayon sa pagdating ng panahon kasi ihina na eh. Hihina na ang pandinig, hihina na ang Hihina mata. Sasabihin ng Lahat ng hihina na ang ngipin. Tatanggalan pa nga yung iba eh. Ano kaya tsura kapag walang ngipin? Pag ngipin naman, pwede pa yung tapos Wala. dito. Ano, yung paloob lahat. Gusto ko nyo diyan ako. Tapos Grabe pag na. naman mata, kailangan mo magsalamin na. Kailangan. Yung may di naman nagsasalamin, maliwanag pa rin ang mata. Sa atin lang siguro kasi nasa radiation test puro cellphone eh. Pero ngayon malinaw pa ang mata ko eh. So malikitang-kita mo pa nga eh. Kitang-kita ko pa yung mga Ano mga sinaunang tao. ali-alikabok sa yung ano, gilid-gilid. Kitang-kita no. Kita mo pati yung ano eh. Kahit nakadilim-dilim na, kitang-kita mo. Lalo pag tilapia, ay. Grabe. Nakita ko. Yun lang sa tilapia. Gano'ng kalinaw yung mata, hindi mo naman nakikita yung tilapia sa loob. Kita ko. Kita mo ba? Galing naman. Kaya pala dun ka nagsabi. Ganyan eh. Paano mo yung ditik mo? May pa north, may pa south. Nating radar. Grabe yung radar yan. Yun ah. Anong klaseng radar yan? Inimbento mo ba o high-tech na rin o sinaunang radar pa yan? Inborn. Ayun po. Maraming inborn yan. Kakaiba yun na. Ano naman yun? Ayun, may alam natin. Yung ganito, balik na natin. Naradar to ni Ethan eh, kasi yung paradar kung Pinaradar mo sa ano mo eh. nagdudugo. Sa'yo. Baka ibang lugar na puntahan ito. Pag pinakawala namin. Ayun, yung hasang na iba nawala. Hindi. Yung mga iba kasi yung mga tilapia may mga loyal din. May loyalty sa ilog. Talagang kahit anong mangyari dito tayo. Kahit mamatay tayo dito tayo mamamatay. Parang gano'n. Tingnan nyo po, tingnan yung bulsa. Grabe oh. Ilan ang laman ng isang bulsa? Yan po. Wow. Siguro mga 2 timba ito. Kalkulado ko. Dalawang timba yan. Nakatulog na yung tilapia mo dun sa timba oh. Meron pa pala dun. Mga ganyan oh. Itsurang pang ano talaga. Yung international. Ang export. International. Nasa Taiwan na eh. International na eh. Oh, pang export nga yung mga tilapia rito. Pero yun mga sa pispan yung galing. Pero dito po, may nagtanong dati eh, nung time na ano, dito daw pa yung ano natin, pina-export sa ibang bansa yung mga nahuhuli. Yung mga pispan po doon na pinag-aalagaan sila na yun po talaga ay, yun po yung nilalabas nila dito sa dito sa bansang to. Hindi lang Dahil po sa yung mga ganito ay mga ano na po, mga local po ang kumukuha, mga local at saka sa amin lang to. sa amin. Mga foreign worker. Foreign worker na pangtawid ulam. Yan. May maliit pa rin nasasabit. Pagod din ako pero pinagbibigyan sa panahon eh. Kasi walang init. Parang uulan siya. Tama-tama bago umulan, nakafishing na kami. So, gagagaling dito sa pag-aalaga ng kanyang anak. Pag mas kulang pa rin sa buwan eh. Hindi mas lang yung 7 months. Pero mas mabubuhay yung 7 months eh. Ah. Si Sayo 9 months eh. Pero buhay naman. Yan o. Grabe paldo. Laki. 2 kilo isa. Ay, kulang-kulang 2 kilo. Lagay mo lang. Ayan po, nandun pa po yung mga huli nyo. Pang klase yun dito sa unang huli. Meron pa na pala dito. Pa oh. Paldo. Paldo. Isang timba mahigit. 2 timba ata eh. Tingnan natin baka lumagso pa. Hindi na yung makakatakas. Ang daming bato dito sa paligid mo. Maganda-ganda yung tanggalan natin ngayon dito no. Oo. Katulad sa iba. Ayan, nakaupo ako. Ito pala dapat. Bakit tempo yung bayawang ni bro? Nakaupo na. Pagod po sa pagtatanggal. Punta kasi namin dito. Sinukat namin. Tanitawid ng ilog. Ang tinawid na namin naman. Pinalasan. Ay, grabe ang paus mo. Parang ulan nga no, makulimlim yung panahon no. Yun no. Yung nakakapagpainit. Nakakatawan. Buti nga may mahangin pang na ano sa atin eh. Pag wala ng hangin yan, purong init lang. Grabe. Grabe oh. Pampaksiw. Paksyon no. Pamprito. Pangdaing. Pang Ano ano, pa? pang
Kahit ano na yan. Pang... Hindi mo na masabi-sabi. Ayos lang. Ako, natin maliit masyado. Piliin lang natin yung malaki-laki. Kasi yung maliit, lalaki pa yan eh. Dalawang timbang nga to. Magandang klase siya, matataba. Kaya nga eh, kaldo ka dyan. Itong isa green to, wild to. You know, kahit isuksok ko yung daliri ko sa bibig niya, iniipit niya. Ayaw niya ibuka. Ayaw niya. Siyempre, Wild pinapasukan mo kasi ng kamay eh. Ito yung pula. Yung pula, bilis mo naman pasukin ng ano, bunganga niya. Yung iba, gusto nilang magpapasok kasi nakangangan na agad. Oh. Grabe nga lang. Yung tilapia. Grabe sila, kailangan yan. Yan. At itong mga maliliit, babalik ko na po ito. Balik mo na. Kaya lang dapat pagpalakihan. Ito rin, pwede na to. Bakit na natin. Ito yung maganda pandaing talaga. Mga 5 fingers. Yan. Tapos din yata. Siyempre, hindi natin kakalimutan yung paborito nila kay Ethan. Sana yan. Yan na, wala Ito. na. Yung itim. Tatago na eh. Paborito niya to. Masarap daw to eh. Sabi niya eh. Yan. Ang sarap. Black Ganyan. tilapia. Oh, nakahuli tayo ng paldo. Isa pa. Yun o. Sa gilid. Yun o. Tago eh. Dalawa pa eh. Kala ko isa lang eh. Oh, paparamdam sila eh. Nakiluhin ko kung ilan. Ilang kilo yan? 23 kilo. 23, ang bigit kumulang. Yan, sige po, tuloy na po kami at basahan ako ng pawis. Yan. God bless po sa inyo.